Mga kaibigan ng Barca, welcome sa bagong video kung saan tatalakayin natin ang kasalukuyang kalagayan ng Football Club Barcelona. Ang koponan ni Flick na nakaranas ng ilang pagkatalo kamakailan. Mahalaga ang pagkawala ni Balde, pati si Gabi na mawawala pa raw ng 2-3 linggo. Ang pagkawala ni Frenkie de Jong na nasugatan yata habang kasama ang koponan ng Netherlands kaya, ayun, mga mahalagang pagkawala ito. Hindi pa ito ang magiging potensyal na panimulang 11 na ilalaban natin kontra sa Valencia. Lalapit pa tayo ng kaunti sa petsang iyon ng linggo. Siguro mula Biyernes o kahit Sabado, magkakaroon na tayo ng potensyal na panimulang 11 para sa laban. Siguradong magiging napakagandang laban ito. Hindi pala sa Spotify Camp Nou gaganapin, kundi sa Estadio Johan Cruyff. Kahit saan man ito ganapin, gusto kong mag-subscribe ka sa channel, pindutin mo ang like button at suportahan mo kami gaya ng dati. At susubukan naming alamin kung ano nga ba ang isa sa mga posibleng koponan. Sa totoo lang, ngayong taon ay masuwerte tayo dahil marami tayong mga manlalaro na maraming kayang gawin sa iba't ibang posisyon. At dahil doon sa huli ay masuwerte rin tayo dahil doon. Na maaaring may isang manlalaro na winger tulad ni Rafinha na pwedeng maglaro bilang attacking midfielder o isang manlalaro tulad ni Pedri na, sige, si Pedri. Siya talaga ang hindi ko masyadong ililipat ng posisyon, di ba? Pero sa huli, ang pagkakaroon ng maraming manlalaro tulad ni Rashford, isa pang manlalaro na winger pero pwedeng maglaro bilang striker. Si Ferran na pwedeng maglaro sa likod ng striker. Pwede ring maging winger. Maraming manlalaro, pati si Ronnie Bargui, ang pwedeng mapasama sa first 11. Kasama rin si Rafinha sa national team ng Brazil, gaya ng alam nyo. Totoo, nakakabaliw. Yung international break tulad ng dati, hindi naging maganda para sa atin kasi hindi talaga okay ang mga break na yan. Tingnan natin sa kahit anong paraan, pati na rin ang standing sa liga para makita nyo rin kahit papaano. Kumusta na ang lahat sa araw na ito? Hindi pa nagaganap ang bagong round na ito. Round 4 kung saan ang Barca ay maglalaro ng kanilang laban kontra Valencia. Ang Valencia ay darating bilang ika-9 at ang Barca nakasalukuyang nasa ika-4 na pwesto sa talaan. Uulitin ko, wala tayong araw ngayon ng potensyal na 11, kundi isang araw lang para makilala ninyo kung ano ang kalagayan ngayon ng koponan ng Barca. Ayos ba? Hindi pa natin pag-uusapan ang posibleng starting 11 sa linggo. Dahil sa huli, ang gusto lang naman namin ay malaman ninyo kung ano ang kalagayan namin sa araw na ito. Siyempre, para sa akin, wala akong kahit anong pagdududa. Sa goalkeeper si Joan Garcia, siguradong hindi makakalaro si Balde ngayong weekend. Kaya malaki ang posibilidad na si Gerard Martin ang ilalagay sa posisyon ng left back. Bilang right back, ilalagay ko si Jules Koundé. Malinaw yan, si Jules Koundé din. At ang center back pair na hanggang ngayon ay maraming tanong. Mag-ingat kay Christensen na nakapuntos din para sa Denmark nitong weekend. Mag-ingat din kay Eric Garcia na gustong-gusto ni Flick. Siyempre, masasabi kong si Cubarsí ay nasa 79% ng posibilidad. Bakit? Dahil hindi rin siya naglaro sa Espanya. At totoo rin na hindi siya naglaro sa laban, ibig sabihin, hindi siya nagsimula sa huling laro ng Barca. Kaya gusto kong sabihin, dito talaga ilalagay ko si Eric Garcia. Ibig sabihin, para sa akin si Eric Garcia kasama si Cubarsí. Uulitin ko, ibig sabihin, sa team na ito, para sa akin, okay pa rin. Hindi naman kulang. Ibig sabihin, kasya pa rin ng maayos sina Ronald Araujo at Christensen, gaya ng sabi ko. Pero sa ngayon, sinasabi ko lang, para sa akin, sa ngayon. Kung ako ang maglalaro ngayon laban sa Valencia o ibang team, at dahil sa mga injury natin sa club, ito ang pipiliin kong depensa. Para sa akin, sa pananaw ko, sa gitna ng field, wala talagang pagdududa dito. Sa posisyong ito, hindi makakalaro si Pedri. At tulad ng sabi ko, si Frenkie de Jong din ay hindi makakalaro dahil sa nakakainis na mga sakit. Para sa akin, sina Pedri at Frenkie de Jong ang gulugod ng Barca. Para sa akin, dapat hindi ito mabago buong taon kung kaya. Kung hindi posible ngayon, kailangan nating sumugal kay Marc Casado. Hindi rin naman masama, di ba? Ibig sabihin, Casado, bilib ako sa'yo. Ikaw at si Pedri ang gusto ko, Marc Casado. Sa unahan, si Dani Olmo o Fermin ang pwede. Sa ngayon, para sa akin, mas nauuna pa rin si Fermin kay Dani Olmo. Hindi ko isinasantabi na sa sitwasyon ng Barca ngayon dahil sa mga injury,
Pareho sina Dani Olmo at Fermin. Pati na rin, gaya ng sinabi natin. Rafinha, ganito ang gagawin ko at ilalagay ko si Pedri kasama si Casado at si Fermin sa kaliwang gilid. Oo, ipapasok ko si Rafinha, ngunit inuulit ko, di natin alam kondisyon niya matapos ang minuto sa Brazil. Maglalaro ba siya sa Bolivia? Alam nyo naman na ang stadium na yon ay talagang nagpapapagod sa mga manlalaro. Si Ancelotti, alam nyo naman, siya ang coach ng Brazil. At sa tingin ko, ipapasok niya si Rafinha. Pinagpahinga niya si Rodrigo, si Vinicius, si Hendrick, pati na rin si Militao. At sa tingin ko, medyo hindi patas yon. Pero ano nga ba? Alam na natin na ganito talaga. At sa huli, ang nasusunod ay ang nasusunod. Na siya namang coach. Kagaya ng sabi ko, si Rafinha sa kaliwang pakpak, kanang pakpak. Malinaw para sa akin na si Lamine Yamal yon. Totoo, may iniinda siya matapos ang laban kontra Turkey, pero tingin ko magiging 100% siya dito. At sa unahan ng opensa, patuloy akong tataya kay Ferran Torres. Alam ko na sasabihin nyo na si Lewandowski, pero ako, iyon ang magiging kuponan ko. Iyon ang magiging kuponan ko. Kasama si Joan Garcia sa goal, Gerard Martin, Cubarsí, Eric Garcia, Koundé, Pedri Casado sa bus. Mas agresibo sa unahan, sina Fermin, Rafinha, Lamine Yamal at Ferran Torres. Mga tala, mga importanteng tala. Inuulit ko, hindi ito ang potensyal na first 11 para sa weekend. Ngayong weekend magkakaroon kayo ng isa pang video. Siyempre, mas malapit na tayo sa laban, malalaman na natin kung sino ang available at kung sino ang hindi available. Pero para sa akin, sa totoo lang, kahit nilagay ko si Cubarsí sa kaliwang sentral na posisyon, masasabi kong hindi na siya dapat masyadong maglaro sa posisyong ito. Kitang-kita na simula pa lang ng pre-season, hindi siya komportable doon. Hindi mo siya makitang komportable sa posisyong iyon. Kapag naglaro siya kasama si Nino Martinez, siyempre, kung may katabi kang manlalaro na tulad ni Nino, sa tingin ko mas napapadali ang lahat para sa'yo. Pero sa huli, sa tingin ko yung usapin tungkol kay Pau Cubarsí na hindi talaga lateral doon sa kaliwang bahagi ng depensa, hindi talaga ako kumbinsido. Sa kabila nito, tingin ko mas napapadali lahat para kay Eric Garcia kapag kasama siya. Iyan ang mapagkumbaba kong opinyon. Pero sige, uulitin ko. Hindi ko rin isinasantabi na baka siya pa rin ang ipasok. Ronald Araujo, na kung sakaling siya ang ipasok, sa tingin ko ay magkaisa na tayong lahat. 100% na oo. Si Pau Cubarsí ang nararapat maglaro sa kaliwang sentral na depensa. Kung nariyan si Christensen, dito ko na ilalagay si Cubarsí. At ipapasok ko rin dito mismo si Chris. Ayos ba? Yung Danes na maganda rin ang ipinakita nitong weekend? Sa tingin ko, maaari rin siyang maging magandang opsyon. Siya nga pala si Ronnie Bardaghi o kahit anong gusto ninyong itawag sa kanya ay magiging available din. Ito na ba ang unang beses na makakasama si Flick? Kaya hindi ko inaalis ang posibilidad na maglaro siya kahit kaunti ngayong weekend. Inuulit ko lang. Ito ay isang posibleng starting 11 na may mga pagbabago, okay? Maraming pagbabago dahil salamat sa Diyos marami tayong pagpipilian. Pero dito, wala si Gabi o si Balde. Ipinapasok natin si Gerard Martin para kay Balde, tapos si Casado Bueno naman para kay Gabi o Frankie de Jong. Sa totoo lang, kasi pareho silang naglalaro sa parehong posisyon, halos pareho. Ito ang starting 11 ng Barca ngayon. Gusto kong malaman ang starting 11 mo. Sinong manlalaro ang idadagdag o aalisin mo? Babasahin ko ang mga komento mo. Barca kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kita-kits sa susunod na video.